Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Shout out po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. May 6, 2025. Oras natin dito sa Pilipinas mag-aalas 1:30 na or mag-alauna 15 na ng umaga. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng videos at mag-live stream. Natatandaan po ninyo mga kamunting tinig nung mga nakaraang buwan, kinontent natin yung pag-veto po ng ating mahal na Pangulo sa isang panukalang batas na bigyan po ng Filipino citizenship ang isang Chinese national, na kung saan ay ang isang senador na tumutol para bigyan ng Filipino citizenship yung Chinese national, walang iba kundi si Risa Ontiveros. Kung naalala po ninyo mga kamunting tinig, meron pong pinatay, meron pong dinukot at saka nagbayad ng ransom pero pinatay pa na isang Chinese national din, kasama po ang kanyang driver. At yun nga ang isa sa mga sumuko na suspect o may kinalaman po sa what you call this, sa pagdukot at pagpaparansam, sumuko. At mga kamunting tinig, kumalat din ang litrato ni Harry Roque at saka ni Aimee sa tao na yon. Nagpa-picture sila. Siyempre, normal lang naman yan, magpa-picture sila, no? Pero ito pong mga pangyayari na to, mayroon pong lumabas na balita sa Pilipinas Today at hindi ko alam kung huli na po ako, pero huli man, ang importante, i-relay ko pa rin sa inyo. So ito po yung breaking news mga kamunting tinig na pinangalanan na po ng Philippine National Police ang isang Chinese businessman na si Mark Ong. Okay? May Chinese name po siya na Li Duanwang. Oo, at siya po ay may-ari ng Dynasty or Nine Dynasty Casino na siya di umanong kumubra ng milyong-milyong halaga ng ransom money mula po sa kidnapping operation sa negosyanteng si Anson Ke noong Marso ng kasalukuyang taon. Kasi nagkaroon po ng press conference ang ating mga kapulisan. Kaya nga nagulat tayo, bakit nagbayad? Nagbayad na, pinatay pa talaga. So matatandaan po, ito ang pinakamalaking revelation, mga kamunting tinig, na itong si Mark Ong pala ay pinagkalooban ng Senado ng Filipino citizenship sa botong 9 o 19-1. Kaya nga mayroon akong content na nagyaw-yaw ako doon sa Senado. Bakit ninyo bibigyan ng citizenship yan? Filipino citizenship yan, sangkot po yan sa illegal operation ng Pogo. Nalilink po yun. O edi, tama-tama pala talaga na siya pala yung may-ari ng Nine Dynasty Casino na siyang iniimbestigahan din. At lumabas po yun sa Quadcom. So, ayun, kung matalas ang inyong mga memory, itong si Mark Ong na to, ginawaran po ito ng Senado sa botong 19-1. At ang tanging senador na hindi po bumoto at siyang kumontra, walang iba kundi itong si Risa Ontiveros. Okay? At noong Abril 11, 2025, kasi ginawaran nila ito March na 2025 ng Filipino citizenship sa botong 19-1. Nung pinasa na nila yung bill or yung batas at pirmahan na lang ng presidente, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay binito ito. No? Kung baga, sa pagkakaloob ng Filipino citizenship kay Mark Ong, kasi nakarating po sa mahal na presidente, nakarating po ang mga information at iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan na itong si Mark Ong na to ay maaring maging banta sa seguridad ng ating bansa.
So yan ang nagiging dahilan kung bakit na noong March 11, 2025, mga kamunting tinig, binito po ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi po nabigyan ng pagkakataon na magiging Filipino citizenship itong si Mark Ong na ito dahil marami pong mga ahensya ng gobyerno ang nagpaabot, oo, ng information na itong si Mark Ong na 'to, na mayroon pong Chinese name na Li Duan, ano tawag nito, Li Duan Wang, okay, ay maaaring maging banta sa seguridad ng ating bansa. Kaya ako during that time nagyaw-yaw ko. Mainit pa naman ang issue ng spying at the same time espionage ngayon at talagang, very critical tayo sa China dahil marami pong mga naipadala ng mga Chinese nationals dito para lang magmanman sa ating bansa. Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Look what happened to Alice Guo, at saka itong, mga POGO operation. Yung Nine Dynasty Casino, may mga POGO operatives din ito. Tsaka itong talagang si Mark Ong na 'to ay talagang, isang Chinese nationals, isang Chinese businessman na may, what we call this, may pangalan siya na Li Duan Wang. Kaya nga nagulat tayo, eh, kasi sinumbong po siya or na mayroon ding ano, mayroon ding sumuko. Meron ding sumuko na yung sumuko nga, yung silaw nga yun, may picture pa nga si Harry Roque at saka si Aimee doon, eh. 'No? Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng larawan na yon, but siguro maaaring nagpa-picture lang or they really know each other. Eh, alam naman natin si Roque, talagang nag-imbestiga ang Quadcom. Kasali po talaga si Harry Roque sa operasyon ng Pogo, panahon ng Duterte administration. At ito yung tagagulat. So, tama talaga ang presidente. Tama talaga ang presidente na nakinig siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na itong si Mark Ong na 'to ay maaaring maging banta sa seguridad ng ating bansa pagbigyan ito ng, full Filipino citizenship. Very good dahil po sa ang ating mahal na pangulo ay nakinig, ayun nga nagkaroon ng investigation ang Philippine National Police dahil may nahuli na dalawa. Pagkatapos meron pang, isang sumuko at ayon po sa initial report during the time, mayroon pong dalawang mga Chinese nationals na talagang minamanhunt pa nila at nalilink po sa ganitong klaseng, kidnap for ransom operation or kidnapping operation, 'no. Pangalan po nung namatay ay yung, kanyang driver at tapos itong si Anson Ke, bumayad na nga ng milyong-milyong ransom, pinatay pa. Then only to find out, ayun, pinangalanan na talaga ng, ating, Philippine National Police. Na yung muntik nang nabigyan kung hindi binito ng ating mahal na pangulo, kasi during that time 'di natin alam. Hindi natin alam na itong si Kwan, itong si, Mark Ong na 'yan ay sangkot. Wala tayong ka-idea-idea kasi silaw lang naman ang sumuko tapos yung nahuli sa Palawan na dalawa. Tapos meron pong sinabi ang pulis na hindi mo na sasabihin pero minamanmanan nila kasi meron pang isang Chinese or dalawang Chinese nationals na sangkot po sa kidnapping operation sa negosyanteng kapwa din nila Chinese. So hanggang sa ngayong araw, mainit-init na balita, talagang, pinangalanan na ng, Philippine National Police na itong, Chinese businessman na si Mark Ong na ito, na may-ari ng Nine Dynasty Casino, okay, na siya di umanong kumuha ng milyong-milyong halaga ng ransom money mula sa kidnapping operation. So kung siya yung kumuha, so ibig sabihin may participation talaga siya. So malaki talaga yung pananagutan niya sa batas. So, ibig sabihin, meron po siyang knowledge and baka nga po siguro siya yung nag-utos. At maganda dito kasi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hindi po nagpadala sa boto ng mga senador. O ngayon, anong muka na maiharap ninyo mga senador dyan? Ha? Anong mukha ang maiharap ninyo sa inyong pagboto na magpasa kayo ng batas na bigyan ng Filipino citizenship
itong tao na 'to, siya pala yung kumubra ng milyong-milyong halaga ng ransom money mula sa kidnapping operation ng negosyanteng si Anson Ke at ng kanyang driver. So ito ba yung performance ng Senado? Hindi ba 'to nag-ano, hindi ba 'to nag-research ang, mga senador? Kasi tanging si Risa Ontiveros lamang ang kumontra, At yun, nakahanap ng, kakampi si Senator Risa Ontiveros sa Malacanang sapagkat, noong April 11, 2025, nag-veto po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkaloob ng, Filipino citizenship kay Mark Ong. Kasi base po sa mga iba't ibang, information galing po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o ng pamahalaan na si Mark Ong po ay maaaring maging banta talaga sa seguridad ng ating bansa. So, good job Mr. President. Good job po sa ating, Philippine National Police led by, of course, General Marbil. Maraming salamat for what you call this, solving the case, no? Sa utos po ng ating mahal na Pangulo. So, good job. Yun dapat. Ano kayang masasabi ng mga senador na nag-atat na atat? Muntik mantakin nyo, mga kamunting tinig, 19-1. So, ibig sabihin, 19 ang gusto maging Filipino citizen itong si Mark Ong, alias or my Chinese name na Lee Duan Wang. Oh, tapos si Risa lang ang kumontra. Naku, grabe talaga. At least, no? Tapos siya pala yung kumubra sa ransom money sa ransom money mula sa kidnapping operation. So meron pang isa, hindi pa natin alam kung mayroon pang isang person of interest, no? Kasi during the time na nagkomentaryo tayo, dalawa lang ang nabanggit ng Philippine National Police na hindi pa pwedeng pangalanan para hindi ma-preempt yung manhunt operation. Kasi after nung sumuko itong si Lau, oo, na may larawan si Aimee at saka si Harry Roque, doon ata yun sa isang gathering na may kinalaman po sa activity ni Sara Duterte, no? Nakita po natin 'yan kasi kumalat po So very good. Thank you. Good job sa ating mahal na presidente. Good job sa Philippine National Police at sana po matapos na itong usapin na ito at lalo talagang masolve yung kidnapping operation sa negosyanteng si Anton Cue at noong Marso ngayong 2025. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, nagsasabing tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!